Kaninang umaga, sabi ko, Lord, give me an add-on on this topic. And God reminded me of a flying eagle. Sabi nga, sa amin daw nila, Pastor Jim, mahilig na kami sa bird watching. I really love watching. Hindi naman siguro kahit bata ka, ma-amaze ka kasi if you will go to the mountain, maybe you will not see any eagle feeding their eaglets. So talagang nag-set lang ng camera, talagang kinakapture yon. But I'm thankful for these people doing that because they are sharing the things that we are not able to see. Pero natutuwa ako, laging pinapakain ng mother eagle, yung maliit na eagle, talagang mag-hunt siya just to feed their. Pero ang isa kanina, ang kinatuwa ko, kahit malayo na ang nilakbay ng eagle, alam niya, ang nest niya, babalik siya doon. Kahit na natuto yan lumipad, kahit na magkaroon ng bagwis, ang isang true eagle, alam niya paano siya umuwi. Recognize niya yung nest niya. Out of many nests, alam niya, meron siyang nest. Alam niya, meron siyang kailangan uwian. Alam niya na kung mother eagle siya, may nag-aantay na mga baby eagle doon sa nest. So, it is really impossible for a person with a true heart na hindi mo alam uwian ang Diyos na nagpabago ng iyong buhay. Yung pagpapala, makakalito ngayon, may pagpapalang galing kay Satanas, mukhang pagpapala, may pagpapalang galing sa Diyos. Amen. Pero yung paglilingkod natin sa Kanya, hindi yan nasusukat kung anong binibigay ng Lord sa iyo. Your identity is not your earthly possession. Your identity can display with your earthly possession. But it doesn't guarantee that your identity in Christ will always display with your earthly possession. It's not like that. Kanina nagsasabi si Pastora, yes, that's true. Kung minsan, sabi ni Pastora minsan, ba't mo kasi ako kinaladkad dito? Minsan, nasabihan niya ako, pwede bang ikaw na magmi-ministry mag-isa mo? And sometimes we can just say that from our mouth, but not from our hearts. Segundo lang yun, then everything will change. So that is the authenticity of being human. Pero pag nangingibabaw yung pagmamahal mo kay Lord, hindi ka na attracted masyado with earthly things. It can be an added thing, but if that's the main thing, and then you have a problem with your Christianity. Earthly things do not display your true authenticity as a Christian. Ang gusto kong identity, ito, pag may mangkukulam, takot sa akin yung mangkukulam. Yung gusto ko yun. Pag may demon possessed, nandun ka, dumating ko pa lang, nakakalampag na siya. Yun ang gusto kong possession from the Lord. Because the money cannot buy that. Kahit padala mo pa kahit si Bill Gates padala mo sa demon possessed, di mapapansinin ng demon possessed. Ang makakapagpalayas lang doon, yung taong may light, kasi dark yun eh. Maganda, Bill Gates ka na, born again ka pa, matindi yan. We must not trade our relationship with God with anything. No. Don't trade your fire. Don't trade your Christianity because of your problem. Pag may problema ka, mag-attend ka ng church. Pag may problema ka, lumapit ka sa Diyos. Pag may mga challenges ka, magdasal ka, lalo kang lumapit sa Diyos.
Ang mga yan, naka-design yan para i-draw mo lalo ang sarili mo sa Diyos. Amen. So, 2025 is very promising, but only to those who give themselves to God, to serve Him well, and we can always expect great things to come in 2025. Yeah, get ready for that. Don't trade your relationship with God into anything, even your very dream. Sabi nga ni Pastor, sabi niya, mag-usap ko, siguro kahit 10 ganyan, nakabili tayo dito, no? Sabi ko, praise the Lord. So with the love in your heart, madaling gawin ang mga bagay na hindi mangingibabaw ang pagmamahal mo sa mundo pag talagang tunay mong gustong paglingkuran ng Diyos. Ano ko lang, siyempre, mga aming anak. No? Siyempre, walang batang gustong na hindi gustong makita ang buhay nila talaga sobrang yaman. So we are explaining to them that they should understand. And it's really, in the ministry, sometimes the children are paying the price. But if a parent, not only for pastor, if the parent implanted the love to love God and love people, they will understand your mission. Kaya sa ministry, kailangan binabracket mo ang iyong family. So they will understand what you're doing. Bakit kuminsan wala ka sa bahay? Bakit late kang uuwi after mong work, dumiretso ka sa cell group? Ang mga bata, kailangan naiintindihan yan. Engage them in the ministry. Kagabi, nakita namin talagang hindi natin kayang tapatan ang energy ng mga youth. Kung tumatanong tayo, mas tumatalon yung mga to. May tumbling pa nga yung mga to. I love seeing them. Sabi ni Sister Rana kagabi, Tay, sabi niya, dati ang liliit nila, no? Si Joshua, si Jane, si Shaika, yung mga bata nun. Sabi, ang liliit nila ngayon, lalaki na. Sabi ko, ang ibig sabihin, anak, tumanda na tayo. Talaga, they really grew. Tapos pinagmamasdan namin sila, wala na, kinuha na yung kanta ko. May kumuha na nung jambaran ko. And they are really so enthusiastic. They're worshiping God from their heart. And they love the ministry. Bilangin mo ba ilang pa nga mga kabataan ang gusto ng ganyan? You cannot simply drag kids nowadays to join the ministry. It's difficult. It's not easy. Pero marami pa rin tao, all they do is suppress, criticize, and destroy the ministry. They don't know that this ministry can serve their children. Dapat kapwa mo church, huwag mong atakihin. Kapwa mo lingkod, huwag mong banatan. Amen. Huwag mong i-down. Tulungan mo, i-push mo, ipag-pray mo, kasi marami pong bata nga hindi naliligtas. So when I'm saying this is for all of us not to forget who we are. December is about to end. You may have another great plan for the upcoming 2025. Of course, you are already preparing. I'm already preparing. And I keep asking God, Lord, anong team mo para sa amin sa this 2025? Di ba, Year of Flores? Sumigaw nga ng hallelujah, nag-flores sa mga buhay nila this 2024. Palapakan naman natin ang Panginoon. So, hindi yung basta-basta nangyari, parang ito yung gusto ko. No, kailangan may pangungusap ang Diyos. Ito ang mangyayari at ito yung gagawin. Ang instruction tsaka direction, nanggagaling yan sa Diyos. Kaya kinukulit ako ng media team, Reb, ano po ang ating team? Kung wala naman pa ang sinasabi sa akin, alam ko magsasabi, may sasabihin ako. Pero ngayon parang meron na akong nahuhugis na kalooban ng Diyos. And I'm just waiting for the final confirmation. Just don't change your identity. I know you have great plan, marami kang plano this 2025, but if it will affect your ministry, your identity, your plan for God, be careful. Amen? Dahan-dahan ka magdesisyon, baka
masasayang ang mga tinanim mo na sa nakaraan. Kahapon, kanina may pinakikinggan akong message, napakaganda. Sabi niya, pag hindi ka daw madadalanginin, pagkatamad kang mag-pray, or hindi ka nagpe-pray, that's the time you are sleeping. And when you are sleeping, the devil is planting a seed of obstruction and even destruction. Kasi tulog ka. Sabi ng Bible, di ba natatandaan niyo? Sabi niya, saan galing ang mga taniman na yan? Hindi ko yan tinanim. Tinanim yan ng kalaban nung tulog ka. Kaya ang Kristiyano tutulog-tulog, Kristiyano pa rin yan, natutulog lang. Tama. Pero ang daming tinanim ng kalaban. Then the moment na awaken ka 2 years from, dapat pala nagpe-pray ako. Ang dami na naitanim ng kalaban. Yung puno na dapat isang gapas mo lang, tapos na, gapuno na. Kasi nung tulog ka, tinanim. Imagine kung dekada kang matutulog na hindi nanalangin. My friend, bundok na linisin mo sa laki na ng punong yan. Kaya mahalaga, palaging madadalanginin, palaging manalangin, palaging mag-aral ng salita ng Diyos, laging sadiksikin ang kanyang kalooban, palaging gising upang ang kalaban hindi makapagtanim. Say amen. Inaantay lang naman ang kalaban para meron akong nakikitang isang NBA player, Alvarado yata apelyido niya. Nakita niya siya? Kunyari tahimik na gano'n, no? Kasi maliit. Tumatambay sa sulok. Pagpasa ng bola, bigla siyang lulusot, ang bilis niya. Kukunin niya yung bola sa kalaban. Di siya ina-expect. Nakukunin yung, na meron gwardiya pala na nakapasok na kasama kalaban nilang 5, ang suddenly come into the picture, kukunin ang bola ng ganun-ganun lang. Sabi ko, tuso maglaro to. I mean, it's very tricky. The enemy is also like that. When you are chillax, pakape-kape. That's not wrong. Mahilig din ako magkape. Pero what I mean is, when you are on the slumber state, when you are in the sleeping state, when you don't integrate yourself with activities, church activity, that's the time you are letting the enemy plant many seeds against you. Di ba? Anything na tumubo dyan, buti kung tinanim mo yan, malunggay yan, alam mo, may gagapasin ka o harvest ng malunggay kasi beneficial sa'yo. Pero kung minsan ipin, hindi mo naman tinanim. Pawid, damo, hindi mo naman tinanim, then nandun siya. So, hindi siya pleasant sa'yo. Hindi ka nga makapagtanim ng okra kasi sagabal yun. Napansin ko yan, every time na umuha kami, meron kami sa lupa, pagdating namin puno, parang gubat na naman. Sabi ko ba, pagka ito ginapas ko, dininis ko, ubos ang 2 kong bakasyon sa lugar na to. Sa kakalinis lang ng lupa. Sabi niya, Reb, ang lupa mo, lininis na namin. Ay, salamat. Umulan. Pagbalik ko, bundok na naman. After only few months before we arrive. Kasi nga, meron nagtatanim nang hindi naman ikaw ang nagtanim ang kalaban nung tulog ka. Ay sabi mo, tapikin mo ang tabi mo. Huwag tutulog-tulog. Sasabihin ni Lord ang sagot. Sabi mo, I have the identity of Christ in me. So, ang topic natin sa araw na ito, I'm not a robot. Palakpakan natin ang Panginoon.
Why? Bakit I'm not a robot? Okay? In John chapter 4, verse 21 to 24, this is what the Bible said. Verse 21, Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know." Kuminsan kasi people professing to, they worship, they say, as if they are worshiping the true God. We know what we worship for the salvation is of the Jews that time. Okay? But the hour is coming, and now is when can you read with me? 1, 2, 3. True worshipers will worship the Father, where? In spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. What? God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in. You know, it's too difficult to be spiritual when you are not reading the Word of God. Because every word behind every word from the Scripture is life. There is an interpretation that the Holy Spirit, only the Holy Spirit alone can give an interpretation. When you are spiritual, you are reading behind the letters deeper, wider, higher revelation from the Lord. Kaya kung wala kang leading, kung hindi ka spiritual, hindi mo talaga maintindihan. Ang hirap naman intindihan, masyado marami yung turo. Ayoko na. Mas lalo ka ng talo nun. Sumakay si Lord sa donkey, then so what? Ate, ano meeting on? Buti pa ang donkey, may silbi, ikaw wala. Ganun banat ba? So, lumalalim, nangungusap sa yung Holy Spirit. Minsan nga, isang verse, pwede kang gumawa ng 100 sermon. Okay? Now, if we are not spiritual, ano ang indication ng hindi spiritual? Anong oras kaya may matatapos ang service na to? May laban ng MPBL mamaya. Mapampangan pa naman ako. Taga Quezon pa naman ako. Kailangan ko manood. Yun yung iba yung spirit mo, ibang gustong gawin. Hindi na ako nahiya kay sister, hindi ako sasama dito. Ano ito dito kanina? Parang baliw mga tao dito kanina. Tumatanong, tapos yan, umiiyak naman. Tagi, hindi mo maintindihan kasi hindi ka spiritual. Hello? Sabi niya, si God ay, kung hindi ka spiritual, paano mamaunamahan ng Diyos? Ay talaga mag-night market ka na lang. Yun na lang gagawin mo. Yan ang masasaya. Pang mundo, pang laman, pang flesh. Yun lang pipiliin ng iyong katawan kasi hindi mo naintindihan. You can never comprehend. You can never understand. God is a spirit. How can you understand God? Of course, you get bored. You're not spiritual. You are not reading the Word of God. Kaya, sometimes, sabi sa bahay, magbisa ka ng Bible, magpe-pray kayo dito, pero huwag kayo masyadong todo, baka lumampas pa kayo sa langit. Di maganda. Amen. Ang mahirap, lumampas sa impyerno. After ng impyerno, may lake of fire. Naintindihan niyo ba yun? Yung langit, layer yan. Maganda, di mas maganda kung tumaas pa, mas gusto ko yun. Because actually, they are quoting something they didn't understand. Wherein we will experience and they will not. Kasi sa nila, ang bisan sa group sa gabal. They don't understand that when the Word of God penetrated the homes and the home,
is so abundantly blessed. Kaya pag tahanan nyo, hindi na bibigkas ang salita ng Diyos, loser ka. Tanong yung mga katabi mo, hindi ka ba loser? Baka kayo, cell group kayo ng cell group, sa inyong bahay, wala kayong cell group. Si Pastora, parang nakagawa ko ng crime. Dad, pag-pray mo na mga anak mo. Kahit minsan pagod ako, lalapit sa akin, gagano ni Joshua, laki-laki niya. Dad, no, pag-pray mo na ako. What? Pag-pray mo na ako. Ang laki-laki niya. Dati maliit eh. Talagang bawal matulog nang hindi pinag-pray. Kahit 2:00, susugo dyan. Si Kaina, kuminsan pagod, Daddy, pray for me. What? Pray for me. Because si Pastora, puro pasa ng trabaho. Talagang pinapabless sa akin. Because Pastora may understand that the husband is the pastor inside the house. Learn that. Okay? Because she knows the scripture. Biro mo, matutulog ang anak mo, tatay ka sa bahay, hindi mo bibless ang anak mo. Come on. Bless mo ang anak mo. Ikaw, taga-bless na. Huwag mong ipasa yun. Han, sige, ikaw na mag-lay hand sa kanya. May ginagawa pa ako. Mga father ang taga-bless. Mother lang, associate yan. Pag wala talaga ang father, ang mother ang magpipray sa mga anak bago sila matulog. At kayo mga bata, tandaan nyo, guluhin nyo ang inyong mga magulang hanggat hindi nila kayo binabless. Pilitin nyo sila. Amen. Nanay ko, pag tinatawagan ko yan, ma, bless mo na ako. Okay, God bless you. Marinig ko lang yun, tapos na. I know the blessing of the parents. I am spiritual, of course. And I'm excited. God is spirit, and those who worship Him, must worship Him in spirit and in truth. Paano ba mag-worship ng spirit and in truth? Yan ang big question mark. You have to be spiritual. Kaya nga meron tayong tinatawag na born-again experience. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 3, onwards, unless a man be born of water and spirit, we cannot enter the kingdom of God. Kailangan maging spiritual. Kaya pag spiritual ka, then your spiritual life will overrule your physical life. So that spiritual life will display through your action your spiritual encounter with the Holy Spirit. Kaya pag ginover na ng Holy Spirit ang ating spirit, magiging holy na ang ating gagawin. Ang cell group, hindi na yung boring sa'yo. Pag nag-usap, hindi pwedeng walang Word of God. Tama. Yung wordly song, wala nang taste sa iyon. Amen. If you are still playing wordly song, I understand you're still worldly. But if you have done irritation with the wordly song, it means may gumagalaw ng pagkilos ng Holy Spirit sa life mo. May concert si Taylor Swift na una ka pa nakalike doon, no? Kita ko sa primary, pagka-check to. Tapos yung mga Christian band, hindi mo man kilala. Ay, questionable ka. Hindi kayo spiritual. Planet Shaker. Ano yun? Lindol? Ay, lindol sila. Pero kilala mo, lahat ng worldly artist, kilala mo. Darating yung Eraserheads. Minsan, naisip ko, sabi ng Diablo sa akin, baka pakinggan mo, di ba dati mong gusto yan?
ko, demonyo ka. Ay, utak ko, utak pambura. Ginagaya ko, pati kanta nun. I really like them. Noon yun. Para may bala kayo manood, ha? Manunood ako doon. Huntingin ko lang kayo. No, don't give the devil even a hint. Pag spiritual ka, kaya mo labanan yun. Amen? Sabi ng mga youth kagabi, you must remain pure until the very day of your wedding. Your first kiss should be in the wedding. Sabi ng iba, nag-struggle yata si Lance. Lance. Sabi ko kasi, ang teen, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 years. Kung ang average life ng tao, 70. So yung 10 years pala, tithes yun. Di ba ang tithes, sineset apart mo yan para kay Lord. Kung ipe-preserve mo ang teen life mo, the rest of your life, blessed yan. Amen. Hindi, ano nangyari? Pag after ng 19, 20, 21, 10, namumuhay teen. Yun pala yung parang nahuli sa style. Ginagaya yung mga kabataan, di naman nabagay. Amen? Kasi nung teen, hindi nagbuhay teen. Christian teen. Amen? Kaya preserve mo yun. Hindi, wala na palang chance. Lampas ka na. Yung mga kabataan, sabi ko, preserve your teen so that the rest of your life, blessed yan. Di ba mag-tithes ganun? Tithes mo to, una sa lahat, then 90% will be blessed. Alam mo, maraming hindi blessed. Yun ang natira, yung bibigay. Ito, ala pastor, ito na lang talagang natira. Mali. Pag sabi niya, seek ye first the kingdom of God. Una mo si God. Kaya yung tithes, inuuna. Again, kung di mo spiritual, di mo ito makukuha. Naintindihan ko, hindi ka spiritual, hindi mo ito maintindihan. O spiritual ka, ang hirap gawin. Tama? May question nga sa SOL 1. Malupit ang, kasi ang ibang training natin, pulpit style na yan. Sabi niya, Pastor, ako pala nagtanong, kung hindi ba nagtatights, hindi ba siya maliligtas? Tanong sa kanya, sabi niya, hindi po, hindi maliligtas pag hindi nagtatights. Talaga? No. Ligtas pa rin, kaya lang, demonyo ang buhay dito. Demonize ang finances mo. Hindi ka magamit kasi hindi ka financially stable. Puspos ka, wala ka namang pamasahe. Adami mong alabituro, nakikisakay ka. Did you realize that? Gusto mong tumulong, wala kang pera. Pero Christian ka naman, demonize ka nga lang. Pastor, no, when you are saved, you are spiritual. Tithing is normal. Kaya, hindi naman tayo, I don't speak so much about prosperity kung naririnig nyo. Because, kumisa dati kasi, I'm helping people to overcome poverty. Then, nakasabi naman nila, prosperity gospel daw ako. Gusto ko nga yung prosperity. Diba? Para maging prosperous sa mga tao. Pero kapag ka-prosperous ang buhay mo, pabor naman sa iyo. Tama ba? Una mo ang Diyos, you to see what will happen. Biblical naman yan eh. If you have been living for a long time, you're not doing what is right according to the Scripture, and ganyan pa rin ang estado mo, bakit hindi mo subukan yung tama na sinasabi ng Bible? Say amen. Hanggang ngayon,
struggler ka, ay gusto mo battle. Hindi mo gusto ito araw-araw laban. Hindi gusto ko yung nagigipaglaban ako sa spirito ng poverty araw-araw. In the name of Jesus, out in my life! Spirit of sickness, out! Espiritu ng bankruptcy, out in my life! Rebuke ka ng rebuke. Hindi mo pala sinasabi yung Bible. Ginagawa ng Bible. Huwag ka na mag-rebuke. Magbasa ka na ng Bible. Nakikipaglaban ka, daling labanan. Una mong Diyos. And all these things shall be dagdagan to you. Sabihin mo ang katabi mo, pretend. Sabihin mo siya, di ba hindi ka naman nag-tights, pero tuloy-tuloy ang ministry? Sabihin mo sa kanya, wala kang input, tuloy ang ministry. Kasi kay Lord to, amen? Amen! Hindi ka naman nag-tights, tuloy-tuloy ang ministry. Puspus ka pa rin, tama? Tama? Puspus ka. Blessed ka. Nag-grow ka. Hindi ka pa nag-tights niyan. Do you see how God loves you? Tabi mo, mahal ka na Lord. Kahit tira ka lamadar ka, mahal ka na Lord. Na-experience mo na ba mag-install or like, minsan naglalag-in lang ako. Sabi niya, may kiniklik doon. Sabi niya, tinatanong niya ako, robot ako? Nakita niyo na to? Hindi ba kayo nai-insulto pag nakikita niyo to? Nakita niyo na to? Parang nakakaloko, no? Eh, siyempre hindi. Kahit sinabi mong hindi, mag-a-agree ka sa way niya. Kiklik mo pa rin. Gusto mo, computer lang, tinatanong ka, patunayan mong hindi ka robot. Isip ko, sabi ko, para binibigyan ako ng pagdududa nito na hindi ako tao. Kaya man katabi mo, totoo ka ba? Tanay mo siya, totoo ka ba? Baka hindi naman siya yan, baka clone yan. May kaibigan ka bang sasabihan ka, tapos magduda ka? Parang pag nakausap mo, nung bago ako dito, first week ko sa Dubai, as a visit visa, sabi na sa akin nung uy, kita niya ako maalab kaka-encounter, tapos nag-Dubai. Sabi niya, uy, huwag kayong magganyan-ganyan dito. Huwag kayong magkakakanta-kanta sa park. Huliin kayo ng pulis. Kami naman naniwala. Bro, huliin tayo ng pulis dito. Nakikita ko, ang dami, 2004 to, ang dami ko nakikita ng mga kapatid. Hindi naman bawal Tapos sabi niya, bawal dito yan, huwag niyong gagawin dito. Ang daming bawal. Nakikita ko sa iba, hindi. Sabi ko, sandali, ba't tayo huliin ng pulis? Nanggigitara lang naman tayo sa park, hindi na mga may nagwiwin. Gusto lang namin maging masaya, nasa park kami. Tapos na-realize ko, sandali, unang-una, Christian ako. No? Pangalawa, valid pa yung visa ko. Hindi ako migrant dito na pumasok na naka-boat, pumasok. Pangalawa, puro ako legal Passport ko, valid. Tama, wala akong illegal na ginawa. Manggigitara lang ako sa park. Gusto niyang i-derail yung kaisipan ko sa aking identity. Pangatlo, na-realize ko, sandali ka ako, anong pinagkaiba nito sa Makati tsaka Dubai? Ba't ako huliin ng pulis ng gano'n-gano'n lang? Na-realize namin. Sabi ko, niloloko tayo nito. Makalayas na sa plat na to. Because they just don't like what I'm doing.
I am an irritation inside the plot. You know what I mean? Trying to contaminate my identity being a Christian so that I cannot accomplish my task why God sent me in this place. Maaring ganun ka din. May magko-contaminate ng ng Christianity. Maybe you're membership in the church. Be careful sa mga nakakausap mo. Because the greatest threat to your future is when you don't realize that you are wasting your precious time for the Lord. Did you hear that? Ang pinaka-threat sa great future mo, na pag hindi mo na nirealize na sinasayang mo na ang mahalagang oras na dapat sana pinaglilingkuran mo ang Diyos. Maraming masarap mangarap, walang masama dyan, pero matuto kang makinig sa boses ng Diyos. Dahil wala nang mas hihigit pa na masunod mo ang kanyang kalooban. Can I ask you a great question? What is your greatest doubt in life? What is your greatest doubt in life? Can you answer that tonight? You talk to God. Yung nagda-doubt ka. Kasi the devil can just simply outsmart you if you forget your identity. Sabi ko, 2025 is coming. Expect mo, January 1 to 21, prayer and fasting niya. Dapat ready ka na doon. We are preparing the whole year. Baka hindi ka nga nanalangin dyan, hindi ka nga nag-contribute sa ministry, pero blessed ka ni Lord within 2024. Kasi bakit? May nanalangin sa'yo. Tapos paratot ka pa. Alam mo yung paratot? Mayabang. Mayabang ka pa. Akala mo kung sino ka na nakaka-accomplish. Uy! May nag-pray lang sa'yo. May nanalangin lang sa'yo, kaya ka nagtagumpay. Kaya hindi mo magpakingiraplano mo, kaya hindi bumangga yung sakyan mo, kaya hindi ka namatay kasi may nanalangin sa'yo. Huwag kang magmagaling. And then, pasalamatan mo, yung nag-bless sa'yo through prayer. Tapigin mo katabi mo, huwag kang paratot. Kapampangan yun, matuto ka pa magkapampangan. Kung titignan mo ang Genesis chapter 1, yung creation, ito yung isa sa dapat natin maging paboritong topic sa Bible, creation, because without Genesis 1, everything is nothing. Wala, nothing exists, even you and me. Kung babasahin mo, hindi ko yan uubusin kasi ibang chapter yan. Pero kung titignan mo siya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Then God said, let there be light. Then God said, let there be firmament in the midst of the waters. Then God said, let the waters under the heavens gather together in one place and let the dry. Then God said, let the earth bring forth grass. And the earth brought forth grass. So, kakausapin ni Lord ang tubig para magkaroon ng isda, kakausapin ni Lord ang lupa para magkaroon ng halaman. So, hindi niya kinausap ang halaman, mag-exist basta lang. Kung tutuloy mo yan, kung binago mo ang aking slide, verse 12, then God said, and God said, and God said, sabi mo, then God said. Okay? So hanggang may next slide pa yan. Then God said, let there be lights. Then God said, let the waters abound with an abundance of living creature. So kinausap niya yung waters, kinuman niya, binigay yung living creature. Then God said, let the earth bring forth living creature. Verse 25 onwards, please. 26, pindot. Then God said, tignan mo katabi mo. Yan. Tingnan mo ka mabuti. Ano mo nakikita mo dyan?
Nakikita mo ba ang Diyos sa kanya? Kasi sabi ng Bible, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion. Sabi mo, dominion. Hindi demonion. Dominion. Over the fish, you created being. Over the birds, you created being. Over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Over everything. Ang tao, binigyan ng dominion. Ang susi, dapat kamukha mo ang Diyos. Okay? So created man in his own image, in the image of God created him, male and female, he created them. Then God, what? Blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. We have that dominion. Okay? And God said, see, I have given you every herb that yields. Dito ata galing barley, ano? Okay. Every herb that yields seed, which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. Blah, 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 blah. No, lahat yan. Pero dito ako interesado. Have dominion. The reason why many people lacks dominion is for them to simply forget that they were created according to the image of God. Look, anong binasa natin kanina? God is, ay ang hina. God is, ngayon, kapag ka kamukha mo ang Diyos, ano ka? Sabihin mo sa katabi mo, isa kang espiritu. Sabihin mo sa, hello, isa kang espiritu. Man is spirit. Kung may mga hippopotamus dyan, merong giraffe, may zebra, then lilipad-lipad ka, spirit. May power ka? Wala. Di ka naman nakikita. So, God is obliged to have the man have dominion, everything that has been created, the man should live inside the body to have dominion over everything that has been created. Do you understand? Nakukuha po yun ba? Yung earth suit na to, hindi ito ako. Kasi kung ako to, agrabyado naman ako kay Bro Mark Mel, tangos-tangos ng ilong niya. Tama? Unfair. Kaya identity mo yan. Ikaw yan, wala yung kamukha. Yung spirit na nasa iyo, yan ang totoo. Be careful. Catch mo mabuti to kasi ang intention ng topic na to, marami ang nawawala sa kanilang mga sarili because they forgot their identity. Si God, Spirit siya. Tapos, nilalang niya ang tao according to His image and likeness, na Spirit, dapat pala isipin natin na Spirit tayo. Na nasa earth suit, na galing sa dust, hininga ng Diyos, nagkaroon ng buhay.
Nung may laman na, may authority na ngayon. Nakikita ng giraffe. Nakikita ng leon. Oo. Iba to, ba't ba maglakad to? Kasi nga, mayroong power and authority. Kaya, yung spirit, binigyan ng katawan. Naunawaan po natin. Amen. Kaya, ang spirit natin, kailangan i-inflate with the Word of God para lumobo. Kaya kung minsan, tingnan mo yung katawan, malnourished kasi walang laman. Nakakita ka na ng lobong walang hangin? Ganun. Hindi mo makita ang shape. Hindi mo mamukhahan. Kasi nga hindi siya spiritually inflated. Pag magsalita, pagmumura, ano spiritual? Evil spirit. Wala kang makitang holy. Yun ang kinontaminate ng kalaban. Doon siya naging interesado. Hello? Palagay mo kung espiritu siya, makakain niya yung mansanas na tinatawag mo, na hindi naman mansanas. Kaya, it is very important for us to become very spiritual. And you are excited for 2025. In 2024, tamad kang manalangin. Sa 2025, dagdagan mo. Para naman ma-shape yung mukha mo. Tama? Di ba pag hindi inflated gaano yung lobo? Yung lumobo, hey, patola pala to. Tama? Hey, clown pala to. Hanggat walang hangin yun, hindi mo pa makikita ang shape niya. Meron kang dapat na beautiful shape, naka-image mo ang Diyos. Kaya lang hindi pa inflated. Ang dami magagandang plano sa iyo ng Diyos. Paano tayo matatakot? Ang spiritual na leon, ang spiritual na apuputamos, paano yung matatakot sa iyo? Hindi mo naman kamukha ang Diyos. Don't forget, dominion over everything. And you are rushing. Gusto kong yumaman. Gagawin mo lahat. Ubus ang oras mo. Teknik ng kalaban yan. You keep pursuing money, power, authority. Then you forgot your relationship with God. I want. I need this. You forgot to meditate the Word of God. Nakuha mo, pero hindi mo kamukha ang Diyos. Nagtagumpay ka sa earthly na pinapursu mo. Nung makuha mo, yay! Hindi mo pa rin kamukha ang Diyos. You don't have power and dominion if you don't look like God. You have no authority. Kaya kung minsan, wala kang effect sa ministry, baka hindi mo kamukha ang Diyos. Mag-opening prayer ka, ay, ayoko na po. Dug. Nag-200 over 110 yung blood pressure niya. Pinag-opening prayer lang. Hindi sanay. Hindi spiritual. Pero yung spiritual, ako na lang. Hindi, puro na lang ikaw. Ito naman. Dapat pag, sure ako, merong encounter sa Italy. Makapag-apply nga ng scan dyan. Makatulong ako doon. Papunta kaming Canada, mag-encounter tayo doon. Kawawa naman yung mga kapatiran sa Canada. Makapaglingkod nga doon. Kahit sumama. Alam mo yung ganon? Meron din tayo mga kapatiran sa Uganda. Baka gusto mo rin sumama doon. Pag Uganda, ayaw mo ma-apply. Visa on arrival naman. Pag hindi ka spiritual, hindi ka makasunod. Yung simpleng ministry,
Accountability sa'yo. Kita ba? Layasan na kayo. Tapos nakakita ko doon, bubuhatin ng isa, iro-roll itong, tapos bubuhatin to. Sabi, mga CEO to, ang gaganda ng trabaho. Ikaw, kape lang. Yung cup lang, hindi mo pa mabuhat. Dali mo doon sa laglagyan ng basurahan. Iwan mo pa dyan sa baba. Hey, I don't like that. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Kasi kamukha lang naman. The fish cannot survive without water. The plant will eat from the soil to survive. Agree? If a man came from God, hindi niya sinabing, let the soil bring forth man. Pagdating sa tao, sabi ni Lord, let us create man in our image. Kung ang fish, kailangan siyang kumain sa water, at ang halaman, kailangan siyang kumain sa soil, tayo, saan tayo kakain? Let me use this verse. Kainin natin ang Diyos. Tama? Doon tayo kakain para mabuhay. Kasi galing tayo sa Diyos. Amen? Kung gusto mong isipin na galing ka sa unggoy, mag-isa ka na lang. Ako, sigurado ako, hindi ako galing doon. Wala kaming lahing balbon. Kung balbon ka, wag mo pa rin isipin na galing ka sa unggoy. Kagwapo-gwapo mong yan. Amen. Never think that I do believe 100% that the lack of attachment with God, he will die. And get ready for 2025. This is a roller coaster year. Get ready. Sabi sa katabi mo, hold on. Sabi mo, hold on. You know the reason why God cares for you? Kasi kamukha ka niya. Amen? Pag sa malungkot ka, sabi ni God, I am the great healer pag may sakit ka. Nakita ni Lord, nalungkot ka, I am the comforter. Lahat ng kailangan mo natin, nasa Diyos. Tama? Pag may sakit ka, I am the great physician. Kahit doktor ka, siya ang great physician mo. Kahit medical person ka, ang great physician mo, si Lord. Laging involved si God sa lahat ng bagay, doon tayo kakain sa Kanya. Hindi tayo mamamatay. Do you understand that? December ngayon. Okay? 31 days from now. Then next year na. Dapat ready ka na sa next year. Ang sabi ng Proverbs 16:3, pag wala kang plan, walang a-approvean si Lord. Ang tanong, kasama ba si Lord sa plano mo? Tanungin mo nga yung katabi mo, kasama ba si Lord sa plan mo? God cares for you are of His own image and likeness. Amen? Sabi mo sa Kanya, kamukha mo naman pala ang Diyos eh. So wala kang karapatan magsimasimangot sa iyong buhay. That's why only man can fellowship with God, not monkey. Have you seen a monkey fellowshipping with God? Kaya sabi ko sa mga youth kagabi, don't date a monkey. You remember that, youth? Sabi ko, huwag kayong mag-date ng monkey. Nagulat sila. Oh. Alam mo ano yan? Diba, even if Adam don't have Eve yet, he's not bored. He's working.
He don't even know na wala siyang partner. Sabi niya, alone, hindi lonely. It's not good for a man to be. Ang nakakita ng kailangan niya ng kapartner, si God. Say amen. Ang nakakita na kailangan siya ng kapartner, si God. Hindi nag-insist si Adam, kailangan ko ng kapartner. It's a pair. Hindi gumanon. Wala siyang alam. Si God na nakakita. Sabi niya, ito ang aking method, higa! Tinantang form niya ang babae. Kaya nagkaroon ng babae. So, nung meron ng babae, nagulat siya, meron pa na ganito? Wow! Bone of my bones, flesh of my flesh. Hindi nainggit si Adan sa mga aso, sa mga leon na may kapartner. Ito, medyo mukhang tao, unggoy. Hindi niya dinala kay Lord, hindi niya dinate ang unggoy. Lord, pwede ba magawin tao to? Hindi siya nag-insist. Amen. Hindi siya nakipag-date that everything that moves. Actually, huwag ka mag-date ng unggoy. Ano ang ibig sabihin doon? Yung ibibigay ni Lord ang iti-date mo. Amen? Antayin mo yun. Kaya pag gusto makipag-date sa'yo, sorry, hindi ko nakipag-date sa unggoy. Yung unggoy, hindi binigay kay Adan. Amen? Amen. So, i-date mo lang yung bibigay ni Lord. Hey! Palakpakan naman natin ang Panginoon. Without your body, no one will rule. Just forget your identity. Then you will lose the point. You will miss the point. That's why I keep on insisting this. Feed your spirit with the word so that the unseen must be seen through you. Yung hindi nakikita, kaya nilagyan niya ng earth suit o ang body para yung hindi nakikita, makikita. Okay? The unseen must be seen through you. Nangusap si Lord. Suddenly, pinapunta ako ng Diyos dito kasi kinuusap niya ako. I need to pray for you. Mabibigla yun. Magtataka siya. Bakit? Alam mo ang aking problema. May nakaupo dyan. Si Reb naman, lahat ng sinabi niya mula umpisa. Nung matapos, ako. Pasalamat ka. Di mo, hindi pa kita kilala niyan. Amen? So, with your identity, don't let it be distracted. So, because distraction is a vision killer. Sabi sa katabi mo, huwag kang pati-distract. Because you were born for promotion. Tapikin mo siya, you were born for promotion. Nung una, akala niya created being lang. No, you have dominion. May promotion na yan, may dominion. Kaya, ang laki-laki ng mundo, ang dami-daming gawin. Hindi mo kailangan makipag-kompetensya. Ang dami-daming trabaho. Kung minsan magkikipag-kompetensya ka pa sa asawa mo. Gusto mo maging tatay, nanay ka. Mahirap na role yun. Pag-flat, sige, kaya mo tanggalin gulong? Nakikita ka ba ng misis nagtatanggal ng gulong? Kung single ka pa, wala kang choice. And Satan is after that identity. Amen? Pwede natin palakpakan si Lord. Again, ang topic natin, hindi ka robot. Kasi kung minsan, diyan at kadalasan, diyan interesado si Satan. Yung identity mo. Ano yung robot? Mechanical. Kung anong pin program, yun ang gagawin. Ay minsan anong sinabi sa iyo?
Sama ka. Tara. Kahit apektado yung pag-charge mo, sasama ka. Cell group. Hindi, ako yung pinag-opening prayer doon sa cell group eh. Sige, next time lang, pag-usap na lang ako. Mayroon kaming may birthday dito, pasensya ka na. Kino-contaminate yung identity mo. Hindi mo alam. Yung palang solution sa problema mo, andun sa sasabihin sa cell group, pinalampas mo. Amen? Naglilibot-libot kung saan-saan. Hindi nag-church. Dito pala magbubuo si Lord ng healing. So you need 1 million to heal yourself. Dito pala, miraculous healing. Kaya lang, di ka umattend. 1 million ka. Ako, ba't ganito ang topic, Lord? Dominion, everything. Sabi mo, I have this dominion. I know who I am. Kaya lahat ng gagawin mo, di ba yung ginagawa mo, pag alam mo ang kamukha mo ang Diyos, lahat ng gagawin mo, yun ang magbibigay ng saya sa'yo. Tanungin mo katabi mo, do you love what you're doing? Because the joy is determined by doing what you love. Di ba hindi mahirap magbigay ng bulaklak pag mahal mo? Pag hindi mo masyadong mahal, hindi na kita binala ng bulaklak. Alam mo naman, practical na ngayon. Kapag may gastos, di bibigay. Bilhin na lang nating ulam kaysa sa bumili akong bulaklak. Hindi pagmamahal yun. Pagtitipid yun. Amen? Yung ulam, pwede ka nga mag-fasting eh. Pero yung bulaklak, everlasting yun. Malay mo, pinagluto ka pa ni Mrs. ng 2 putahe dahil binigyan mo ng bulaklak. Tatitipirin mo. Amen? Hello, love. Again. Pinanood nyo na. Hindi ko pinanood yun. You know, Jesus never wavered from His focus. Alam niya kung sino siya. And the only reason man will fail is because of broken focus. Sabi mo sa katabi mo, mag-focus ka. Okay? And living with brethren, with the same spirit like you, pag may Holy Spirit ka, at ang brethren mo may Holy Spirit din, magkaklas ba kayo? Because the same Holy Spirit will speak to you, and the same Holy Spirit will speak to him or her, then wala kayong pagtatalunan. Kaya marami nag-aaway-aaway ngayon, pinag-aawayan ng mga demonyo kasi hindi lang spiritual. They cannot have dominion, power to govern everything that is in this world because they forget that they look like God. Both of them are created in the image like this. Kasi kung sino yung maputi, kung minsan siyang anointed. No. Amen. Can I give you one line before I close? Those who do not discern your word are disqualified for relationship. Amen? Kaya, pag hindi nila nakikita ang worth mo, they don't deserve your relationship. Sayang ang anointing. Sayang ang likeness mo kay God kung babasurahin lang nila. Do not spend your time too much on people who love foolish things. Why you deep with them? Worldly. Gusto na worldly. Wala ka mag-worldly. Yes, you impart to them what you have, share what you have, but don't be like them. Don't forget, you
have the image of God with you. Pag wordly sila. Ikaw, hindi. Wordly ka. W-O-R-D. Punong-puno ka ng words. Amen? Pag may nagsalita, may essence. Hindi puro kalaswaan ang lumalabas. Pag puro kalaswaan ang lumalabas, puro F-word, puro negative. Kung minsan, di ba, sa opisina, mag-iinit ka lang ng pagkain, lahat ng chismis doon sa burjuman, kuha mo. Kami, mag-iinit lang kami ng kanin. Pagsarap, dahil dinagay yung pinapainit niyang pagkain, nakapila yung ibang office mate, yung una naglagay ng pagkain, chismosa. Habang umaandar, alam mo, magkakanta yan. Pag alisin niya, pagsalpak ng siya, oo nga. I don't spend time with foolish people. Imagine, they are eating your time for nonsense things. Napaka-valuable mo ang oras mo. Kristiyano ka. Amen? Another line, malapit na mag-land ang bagyo. Avoid unnecessary confrontation. Kasi hindi ka robot. You know, I said this. Bago ako mag-50, I will choose my battle. I'm calculating 20 years from now, I'm 70. Pero malakas pa ako nun. You know, you started to realize, don't throw your precious years for nonsense confronting. Kasi di ka naman robot eh. Ano may robot? Program. Barilin mo. You know, the danger nowadays? Humanoid. They are inventing something to replace people under the control of one joystick. Very dangerous technology. And we are approaching that. And so pasikip ang mundo sa mga mananampalataya. Ang mga Kristiyano, tahimik lang. Di pa nananalangin. Your outcome will determine your atmosphere. Di ka robot. Your image is according to the image and likeness of God. So the atmosphere that you did to display will reflect the product that comes from you. So the atmosphere you permit determines the product you produce. Sabi niya, bad company corrupts good character. Remember this. Chat group is still a room. Chat room is still a room. Tama ba? Pag more than 3, safe ang room. Pag dalawa lang kayo, dangerous room. Amen? Room pa rin yun. Online room, kayo lang dalawa. Pag dalawa kayo sa room, dangerous. Then, you will realize that you are dating a monkey. Hello? Sabihin natin, hello? Love again. Paano yan, pastor? Kamukha ako ng Diyos. Ang dami kong naging struggle, dami kong pinaglabanan. Itong linya mo, ha? Iwi mo to sa inyo. Nagka-problema ka lang, pero anak ka pa rin ng Diyos. Palakpakan mo ang Panginoon. May problema ka lang. All you have to do is humingi ng tawad. And hindi sorry. Repent. Alam mo, repent. Hindi mo na ulitin.
Kinamumunghihan mo na ang kasalanan na yon, hindi mo na yung gagawin. Ganon ang repent and sorry. I'm sorry, Lord, for the things every week kinakanta mo yon kasi sorry lang. I repent, Lord, for all the things I did. Ayun, okay yun. Can I tell you something? Sabi mo, yes. When Adam disobeyed God, he ran away and tried to hide himself from God. He started to discover that he is naked at nahiya siya. Then realize mo, si Adam nung panahon na yon, siya ang Mr. Universe. Dahil wala naman siya kakompetensya. Amen? Hindi niya ma-compare ang katawan niya na gwapo siya. Pero bakit siya nag-start siya nahiya? Kasi nawala identity niya. Hindi naman siya pwedeng kumpara sa hippopotamus. Mag-isa siya. Pero sabi niya, I'm shy. I'm naked. Sabi siya, nagsabi sa inyan? Kinain mo ba? Pero kahit na nag-asala siya, hinanap siya ng Diyos. Kahit nag-error siya, Adam, where are you? Ganun pala, no? Kahit nag-error ka, hinahanap ka ng Diyos. Sabi sa katabi mo, love again. Sabi sa kanya, hello, love again. Actually, hindi ko taste yung ganyang movie. Ba't ko palaging nasasabi dito? Your place must not change your identity. Kahit saan ka mapunta. Kahit pa isahin ka pa ni Lord sa ibang lugar one day, o pag nandun ka na sa bahay, nasa friends mo, nasa office, dapat your identity must remain. You must look like Him. You must look like God. And your topographical location should not change you. You must remain you. Nakamukha mo ang Diyos. So live with your identity in Christ and let your wasted years be restored today. Sabi ba, it's the end of the year. It's December, and I know my recovery is not on 2025. My recovery is today. Sabi mo, ngayon ang aking recovery. Come on, declare it. Today is my recovery. Kaya ang mga kamukha ng Diyos, hindi yan malungkutin. Amen? Ang mga kamukha ng Diyos, masiyahin yan. Imagine isang pamumuhay na kasama ang Diyos, lahat kakain na lang siya hanggang siya'y nagkasala, kaya naging malungkot ang kanilang mga buhay. Pero ni-restore ni Lord yun. O sige, ganito gagawin natin. Wala kang magagawa. Nangyari na yan. Ipapadalo ko ang aking only begotten Son upang ang sino man sa Kanya sumampalataya ay hindi na mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung ini-enjoy na garden, binalik ng Diyos. At ang image, ibinigay ng second Adam, si Jesus! Amen! Pag nagkamali ka, huwag kang magtatago. Pero kahit magtatago ka, hahanapin ka ng Diyos kasi kamukha ka niya. Say amen. Sabihin natin, ang bait-bait ng Diyos. Turo mo ang katabi mo, malungkot ka ba? Aha! Kamo. Kaya pala hindi mo kamukha ang Diyos. Turo mo sa Kanya. Huwag ka nang malungkot. Kaibigan. Can I give you the last line? Sabi mo, yes. Excited ako, kamo. O ito, baunin mo bago ka umuwi. Every sorrow has an expiration day. Amen.
Tumayo po tayo. Amen. Sabi mo, Disyembre na. Tapusin natin na ang taon na to na masaya. Amen. Kaya sabi nung pinanganak ang ating Panginoon, celebrate natin ng Christmas. On the herald, the angels sing. Ang saya-saya nila. Amen. Sabi mo, ang saya-saya ko ngayon. Bakit tayo tumambol? Amen. Mag-declare muna tayo, then kakanta tayo. Sinong gusto ng declaration dito? Kaya, ang problema, may gusto kang mangyari sa buhay mo, hindi declare. Ba, napapangita ka sa mukha mo. Kamukha ko ang Diyos at hindi naman pala ito ako. Ang tunay na ako, nasa loob. Alam mo, ang dami ko nakitang pangartistang mukha, pero basura ang itsura. Pag nakita mo, parang dinagana ng langit ang lupa. Ewan ko, pastor. Pag mukhang Miss Universe, pumapangit kasi yung loob. Deflated. Raise your hands. Lord, today, ang mga nagpapalungkot sa akin, expired na. Ang problema kasi hindi tayo nagdideclare eh. Amen! Close your eyes. Lord, lahat ng masaya sa buhay ko na nakalimutan ko na, mare-repress sa araw na ito. Lord, thank you sa mga surprises mo sa akin. Parating pa lang ang New Year, excited na ako. Declare. Lord, this body is the temple of the Holy Spirit. This is the tabernacle of the Holy Spirit. This body is your gift for me, so that the beautiful me, the handsome me, will live in this world with dominion and authority. I believe that through my words I am going to declare today will happen because I am conscious for who I am. I am not a robot. I am a child of God. And every beautiful things of this world belongs to me. Sickness is illegal in my body. I declare only good health will be with me till the end of this year, and greater health awaits me on the year 2025. I will not wait for the new year to declare your goodness, because I am a man of present, destined for a great future. My past is done. It's finished. And has no hold of me. Because I am free. Malaya ako sa lahat ng gawa ni Satanas. Kasama ng aking buong pamilya. I am unstoppable to do the will of God. Blessings coming!
Open your mouth. You know, being a child of God is so exciting. One day, wala na tayo sa flesh. Let us enjoy the rehearsal with worship, with our worship in heaven. Dito pa lang practice natin yan. Kaya nga tinawag kang human. The humus plus man. The man with the spirit. The dirt with the spirit. And that worship, that spirit with that body will worship God in His spirit and in truth. Do you understand that? You are unstoppable. The devil cannot touch you if you know how to worship in spirit and in truth. Ano ang katotohanan? Mahal ka ng Diyos. Yun ang totoo. Ano ang katotohanan? Mahal niya ang future mo. Mahal niya ang family mo. Mahal niya ang anak mo. Mahal niya ang business mo. Tuwang-tuwa siyang pagpalain ang buhay mo kasi anak ka niya. Meron bang magulang na gustong maghirap ang kanyang anak? Wala! Sabihin mo sa katabi mo, wala! Ay, di mo naman sinabi. Sabihin mo, wala! Sabihin mo, mahal ako ng Diyos. Ay, sabihin mo sa katabi mo, mahal ako ng Diyos. Hindi ko pwedeng ibenta to ka mo. Amen. Kaya nga, and I see those hands. Lord, ako na lang mag-declare. Every hand is raised. Magiging busy sa kakabilang ng pera ang mga kamay na to. Sa pangalan ni Jesus, magiging busy ang mga kamay nito sa kakatanggap ng biyaya mula sa iyo because God finds pleasure in the prosperity of His Son. Sino gustong maghirap? Sino gustong maghirap ka? Ang dyablo, hindi mo kamukha ang dyablo kasi hindi ka pangit, maganda ka, guwapo ka, kamukha mo ang Diyos. Amen! Come on! Let's mahal na mahal kita, Panginoon. Come on! Mahal na mahal kita, Panginoon. Tunog mo yan sa katabi mo. Kailan ba hindi kita ipagpapalit at sa piling mo'y langit? Mahal na mahal kita. Sabihin mo kay Lord! Sabihin mo kay Lord! Everybody! Mahal na mahal kita, Panginoon. Woohoo! Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan ba'y di kita ipagpapalit? Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Para may nakikita pa akong malungkutin na. Lay hands mo yung malungkutin mong katabi. Sabihin mo, in the name of Jesus, I speak joy in you. Sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita. Sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, wala nang kalungkutan ng mananaig sa'yo. Can you sing this one more time? 1, 2, 3, 4. Mahal na mahal kita. Come on, shout it. Woo! Hey! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba? Kailan ba hindi kita ipagpapalit? Pagkat sa langit ay walang pangit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
tingin mo, sa tingin mo lang yun. Walang imposible. Sa atin yun. Wipe it away, my brother! Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, inihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala. Stand with us. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, inihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang O, ang dami-dami mo na! Ibabigay na! Oh! Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapal. Sobra-sobrang pagpapal. O, harapan niyo! Sobra-sobrang. pagpapala. O, yung kaliwa mo, kaliwa mo! Sobra-sobrang pagpapala. O, yung kanan mo! Sobra-sobrang pagpapala. Yung likuran mo! Sobra-sobrang pagpapala. Sa sarili natin! Sobrang pagpapala. So, woo! Ano? Ibang ko na! Woo! Shout glory! Shout glory! Once again, shout glory! Close your hands and raise your hands. Mabuti ang Diyos. Napakabuti niya. Walang lugar ang kalaban sa iyong buhay. Kasi kamukha mo siya. That dominion is 100%. Just don't forget who you are. Lord, I pray, even the very first time attendees who came here for the first time, let them come out from this place feel so secured and special. You love them as well. Mahal mo rin sila, Panginoon. Kaya if you are a first-time attendee, remember, from today, your beautiful life is guaranteed through the death of the Lord Jesus Christ on the cross. Did you realize why He needs to die on the cross? Because saving you from the sins that you have done is not easy. It cost Jesus' life to be taken just to save you. For His body to suffer on the cross just to save you. So that this Father's rescue plan will be made known for every human being, for them to be saved for all the sins they've done and have their souls saved through the death of the Lord Jesus Christ on the cross. That's why if you are a first-time attendee and you came here, I encourage you to please close your eyes and raise your hands.
that from today, God will give you the seal of the Holy Spirit, being His child. Before you come out of the sanctuary, this is the assurance that God is giving you. If you are true to your heart today, that you cannot save yourself and you admit you are a sinner, you are on the right place. And I encourage you to please repeat after me. Say, Jesus, sige, kahit hindi masigaw, basta bulong galing sa puso. Sabi mo, Jesus, I thank you for giving your life for me, dying on my behalf. I am the one who sinned, but it is you who took my place for the eternal punishment. From today, Lord, I declare you the Lord and the God of my life. For I do believe that even the death cannot arrest you. In my heart, I believe that God raised you from the dead. With this declaration, it is my belief that all my sins were cleansed with your most precious blood. And this guaranteed salvation of this solemn declaration and belief and faith that you established in my heart today made me your son or your daughter. For my life is for you. And my last breath, until my last breath, I will serve you. Because from today, I am also guaranteed my name was already written in the book of life. This is my prayer with confidence. In Jesus' name. Amen. Everybody raise your hands for the last time. Let's declare this. Lord, I am ready to end this year serving you. And I am ready to serve you in the coming year. Walang mahirap sa'yo, kaya walang mahirap sa akin. Ang aking buhay ay punong-puno ng pagbabago at biyaya. Wala akong pahihintulutan na anumang kalungkutan ang manaig laban sa akin. Simula sa araw na ito, baon ko ang iyong mga pangako mula sa iyong mga salita sa araw na ito. At hindi lang ako ang pinagpala, pati na ang aking buong pamilya. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking panalangin. Amen.